Dalawa na 180S. Ito, na-review ko na to dalawa pareho. Tapos na-review ko na rin tong Moto B. So ano pa, Husky, tapos na rin Griffin, Crusim. Uy, pogi nito ah. Oh, madalas ko to nakikita. Sige nga, review niya natin to. Review natin to. Yeah. So may nakita tayo ditong Cafe Racer na bike, so which is technically ito yung tinatawag natin na Keyway Cafe Racer 152. So technically itong motor na to, kaya ako siya na-review, although alam naman natin na itong motorsiklo na to is the usual madalas na natin nakikita ngayon sa paligid, and at the same time merong iba't ibang klase ng modifications ang ginagawa dito mismo sa bike na to. Na-curious ako isa-isang banda kung na-reviewin itong motor na to, not just only with the specs but also with the looks at the same time. So ngayon nakikita ko na kung bakit sobrang kinababaluan itong motorsiklo na to ng mga may hilig sa brat style and classic style na motorsiklo. So yun, so before natin simulang ikutin to, syempre simulan muna natin to sa konting overview ng kanyang specification. So yun, wait lang, may tumawag, saglit. A few moments later. Naputol kasi may tumawag din. Nag-check na rin ako ng specs nito mismong motorsiklo na to. So yun, unexpected review tong gagawin ko ngayon, since yan, nakita ko kasi sobrang gwapo na itong motor na to, and I just want to see it furtherly, kung ano yung po pwede nating ma-review dito mismo sa motor na to. Yan, so simulan muna natin yun sa specifications ng engine. So yung engine type nito is naka 4-stroke, then meron itong kabuuang displacement ng 152cc, bore and stroke na 62 by 49.5 mm, plus compression ratio na 9.3:1. Fuel system, syempre carburetor pa rin. Then ayan, cooling system nito is naka air cooled pa rin. Then ayan, transmission naka 5-speed na manual po ito, chain type din. Tapos naka backbone din yung frame type nito. Ayan, obviously naman nakikita naman natin sa structure ng mismong bike na to. Then also naka Euro 3 clean emission na rin ito, as per tagging din doon mismo sa kanyang motorsiklo. Then plus sa performance naman nito is ang current na max output nito is naka 8.5 kilowatt at 8,500 RPM. Tapos ang max torque nito is 11.1 Newton meter at 6,000 RPM. So ayun yung current specs na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Syempre, so hindi tayo matatapos dyan. Ang gagawin natin dito mismo is ikutin na natin tong motorsiklo na to. So yun, simulan na natin. So yun nga, no? So based dito mismo sa pinaka-itsura ng motorsiklo na to, mapapansin natin very brat style or very classic yung itsura ng motorsiklo na to. Especially yung itsura pala ng headlight nya, side mirrors, then also yung kanyang handlebars dito mismo sa taas, plus isama na natin yung kanyang suspension, ayan, then yung kanyang gulong. So makikita mo na talaga yung ganda ng tindigan ng bike na to, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ang daming nagkakagusto nito. So yun, mamaya alamin natin yung price nito, kasi tingnan natin kung kung medyo may pagkamahal ba or tamang-tama lang ba yung price nito para sa isang classic bike. Then yun, ikutin muna natin to for the meantime. So yun, so mapapansin natin mabuti, ayan, yung gamit niyang headlight dito, bilog siya, very kind of traditional headlight na rin nakikita natin sa iba pang mga classic bikes. Then yan yung pinaka-typical na design na meron talaga sa isang classic bike kung tutusin. So mapapansin natin, ayan, yung kanyang ilaw pabilog. Then also kung napapansin nyo dito sa may bandang gitna is naka bulb type pa po yung headlight nito. Same dito mismo sa kanyang turning lights dito mismo sa magkabila. So yung attachment ng kanyang turning light is naka-indicate na rin dito mismo sa frame kung saan naka-indicate yung mismong headlight ng motorsiklo na to. So bukod pa dyan, meron din tayong suspension covers dito, ayan, para dito mismo sa motorsiklo na to. And also kung hindi ako nagkakamali, yung suspension nito is naka-telescopic fork suspension pa rin ang gamit nito. Then also, punta tayo dito sa may kanyang bandang baba. So dito mismo sa front tsaka rear, ayan, kapansinin natin mabuti, naka-spoke wheels pa rin ito, or naka-rise pa rin yung gamit nitong
mismo motorsiklo na to. Pero imagine, ang ganda nito kasi makapal yung ginamit nilang gulong dito. So ilan yung tire size nito? Talagang classic na pang din to ayan. So ang mismong size ng gulong nito is nasa 3.0 by 17 if I'm not mistaken. So yung ginamit na brand dito is Cordial. So yung typical na design ng ginamit dito mismo sa motor nito is umaakma talaga for a classic type ng motorsiklo. Well, technically, kung kayo mismo, kung gusto nyo palitan to ng medyo na akma for off-road or may pagka-Himalayan style, nasa sa inyo yan. Pwede naman siya palitan. Basta kayo bahala kung may papamodify kayo or papalikayan nyo ng konti. Pero para sa akin kasi ito, medyo may kalakihan na rin itong gulong neto mismo, motor na to. So yan, bukod pa dyan, napansin ko na rin na yung actual na brake system neto dito mismo sa front is naka disc brake na rin ang gamit with matching na meron siyang dual piston caliper dito para sa kanyang brakes. Which is, ayan, nakakapagpaganda ng stopping power yung gantong klase ng set ng brakes dito mismo sa may front. So, ayan, obviously, since classic type to, yung kanyang horns is naka-obvious dito mismo sa may bandang front. Then also, ito pa yung kinamangha ko dito mismo sa bike na to. Yung engine, yung frame, yung how is it being designed dito mismo sa motor na to is, napakaganda. Then also mahalata mo na agad na napakatibay nung frame na ginamit nila dito mismo sa motorsiklo na to. So by the way, yun nga, yung mismong motor na to is na ang current displacement ng makina niya is nasa 152cc engine displacement. So ganito yung itsura ng makina niya, tapos kung paano siya naka-indicate dito mismo sa motorsiklo, paano siya na-attach dito mismo sa motorsiklo na to. So ayan, then also rider side muna tayo, maya na yung baba, napapiyawan na natin ng konti. Ayan. So ganito yung itsura ng controls dito mismo sa rider section. Ayan. So naked handlebar, medyo may pagkamababa. Ang style talaga nito is naka-copy racer talaga. Naka-manual yung kanyang speedometer. Meron siyang, or sabihin na natin meron siyang naka-analog. I think dito mismo yung odometer o yung number of kilometers na biniyahe mo. Yung gas indicator, wala kasi siya yung actual na gas bar o yung fuel gauge panel. Neutral indicator, wala din siya nung gear indicator mismo. Ayan, yun lang yung disadvantage nito. Pero kung sanay ka naman magmotor, hindi mo na magiging problema yon. Plus turning lights indicator magkabila. High beam and low beam din, meron din. Ayan, nandito na yan. Plus yung susian niya. So, as of now, based on my own observation, hindi pa to totally naka-activate. So, wala pa, I don't know kung wala pa sa ngayon. Ang alam ko, wala pang battery to kasi selyado pa yung upuan niya. Ayan, so, other than that, yung brand nandito. Then, yung kanyang clutch. Very smooth pigain. Para sa akin para sa akin. Pero sa iba siguro di ko lang alam. Ayan, then also, yung kanyang handle grip, makapit to, quality talaga. Ayan, so bukod pa dyan, start tayo sa right controls. So kill switch sa right controls, kill switch, engine stop. Tapos eto kill switch, ayan, may indicated pa na engine stop kaya binasa ko. Ayan, tapos headlight switch, meron tayong electric start button o push start button. Tapos, sa left side naman, syempre, passing, dito sa likod, yung choke, typical natin makikita sa mga higher cc na manual. Then also yung high beam and low beam na switch, turning light switch, horns. Then also, ang wala lang dito, since naka-carb to, sige, okay lang, hayaan mo na. Andito na pala, yung pala, sorry. Ayun, so, halos kompleto siya lahat para sa isang carb type na 152cc. Pero sobrang ganda talaga nito, grabe. Ayun. So, gas tank tayo. Andito sa front. Ang ganda ng paint job na ginawa nila dito Pati yung stickers. Sticker siya. Yung paint job dito mismo sa plain black, ang ganda. Then yung sticker na design, very classic talaga siya tingnan. Since ito, katulad nito, ayan. Yung stripe color nito, yung white and gold, then also yung kaniyang gold dito mismo sa may bandang gilid, magkabila yan. Isa yan sa mga nakapagpapogi dito mismo sa bike na to. So,
Sa pagkakaalam ko, based na lang din sa nakuha kong info about sa fuel tank capacity nito. Ang fuel tank capacity nito is nasa 12 liters na rin. Ayun. So yun yung actual na sukat na meron dito mismo sa kanyang gas tank. Dito mismo sa motorsiklo na to. So wala pa akong idea about yung consumption. Pero ayan, makikita nyo naman dito sa baba. I-indicate ko na lang din mismo kung ilan yung gas consumption na kayang i-ano nito sa isang biyahe lang, or kung gaano kalaki yung consumption nito per kilometer per liter. Ayan, so ayan, ganyan yung ano niya, yan yung itsura niya mismo. Kaya pala ang dami na pupugian dito mismo eh. Then ayan, punta tayo dito mismo sa baba. Marami ako nakitang maganda rito. Ayan. Tulad na lang nito nasa baba. Yung shifter niya, pang sikwat-sikwat na rin, katulad ng mga sa ibang mga units na nakikita ko for classic bikes. Then also natutupi rin yung kanyang footpeg sa rider side, katulad din nung sa angkasan mismo sa kanyang OBR. So pag natumba to, tingin ko na ginamitan din to ng hard material din, which is ayan, nakakapako naman. Pero also light lang yung steel na ginamit dito para dito mismo sa kanyang step knot. Pero I'm pretty sure na pag ito mismo natumba, hindi siya basta-basta matatali, since ayan, natitiklop nga yung step knot nito mismo sa rider side tsaka sa OBR side na to. So ayun, ang maganda rito dito mismo sa motor na to, I would like to suggest kung popormahan nyo to, at least kahit paano maglagay na lang kayo ng crash guard. Pero the usual, mga nag-brat style, hindi na nila nalalagyan yun eh. So ayun, kompleto din sila ng stand. So meron silang side stand din, also yung center stand din. Yung tamang tawag dito sa suspension nito dito mismo sa magkabila. So ayan. So yung kanyang rear suspension is naka-telescopic coil, soaring oil damped. Kaya pala parang may subtank siya dito mismo sa may bandang likod. Ayan. So expect natin maganda yung play na kaya ibigay ng kanyang suspension dito mismo sa may bandang likod. Ayan. So spoke wheels din, katulad ng sinabi ko kanina, dito mismo sa may bandang rear. Plus meron silang sprocket cover dito for sprocket chain protection. May kalaparan yung kanyang gulong sa likod. Same din ang ginamit dito. So naka 110/30 din yung size nito. Spoke wheels type din. Medyo may pagka-sports lang yung ginamit na dito gulong. So brand nito same pa rin. Forgel pa rin. Ayan, wala rin pinagbago. Plus ayan, tingnan natin. Dito mismo sa may kabila, naka-low lang yung kanyang exhaust dito mismo sa may bandang gilid. Plus rear, yung kanyang fender may kahabaan din kahit paano. Nalagyan ng plates, check. Ganda. So wala siyang plate light since classic do. Then at the same time, nakarekta na rin kasi yung plate number dito mismo sa may kanyang tail light. Plus yung kanyang turning lights din. So lahat ng ito bulb type pa to Wala pang niisa sa kanila ang naka LED as of now. So ayun. So sobrang ganda na itong classic bike na to, as in talagang classic ang itsura nitong bike na to. So ito na lang ang tanong. Medyo lang to, quick review lang tong ginawa natin na to, since na pwede ko naman tong reviewin doon sa tropa ko yung performance nito, kasi meron siyang ganto na bike, and also mahilig niya kasi sa cafe racer yun eh. So try ko na lang din mismo reviewin yung motorsiklo niya na yun. So skip naman na tayo for now. Alamin na lang muna natin yung price nitong motorsiklo na to. So magkano nga ba ang price ng isang cafe racer na 152 ni Keyway? So currently cafe racer is 69,900 yung price niya. Then also down payment nito kapag kukunin mo siya ng installment is 3.5 lang. Uy, kaya pala mura nga. Mura siya para sa isang classic bike tapos 150cc. The usual, mahal na ngayon ng isang classic bike ngayon kahit sa branded eh. Ayan, so yung terms nito, meron din tayong 6 na terms ng payment, which is yung 6 months, 12 months, 18, 24, 30, and 36 months. So 13,455 naman dito mismo sa 6 months. Sorry, nawawala ako. Then also 12 months is 7,397. Then 18 months is 5,378 din yung kanyang monthly. Then 24 months is 4,368.
per month. Then also 30 months is 3,763 pesos per month. 36 months is 3,359 pesos per month. So yun, ito yung actual price na yan para maniwala kayo. Sobrang mura pala na ito. Kaya pala ang dami rin pala nagkakagusto tapos pinopormahan din ng gusto. So abangan nyo yung pinaka review ko nito mismong unit na to. Again, so hanggang doon na lang muna tayo mga dre. Stay tuned, keep safe, have a great day ahead, ride safe sa lahat ng mga taong nagmamaneho dyan, especially yung mga nakamotorsiklo. So yun, Japs out, ingat kayo palagi.